Okay naman na kumuha ng pasalo as long na walang cash out. Kasi nga, ang nagiging problema sa nakikita ko sa maraming pasalo, may cash out. Ang problema kasi nun, ito sabihin na natin binili mo na, niloan nila yung kotse, di ba? Kinuha nila yung kotse. So, nag-down payment naman sila doon, yes. At binabayaran nila yon. Ang problema nun, tina-transfer na nila yung responsibility sa ibang owner. So, syempre, pag nagbibigay ka na ng responsibility sa iba, may certain lugi talaga sa'yo yun. So, yung sabihin na natin yung pinandown mo doon at yung pinambayad mo doon every month, don't expect na mababalik pa sa'yo kahit papano. Kasi nga, binibear na nung iba yung consequences. And yun nga, dapat kasi yan, dumadaan talaga sa legal na proseso. So, ang gagawin talaga dyan, pupunta kayo sa bangko, and yun nga, ita-transfer yung loan para sa isang another na pangalan. Kasi kung sasabihin natin na usap-usap lang, dokumento lang, at hindi naman mismong yung financial institution o yung bangko yung nag-approve, mahirap yan. Walang assurance dyan. Kasi ito yung consequences sa mga seller pag tayo ay nagpapasalo. Once na nasira yung sasakyan or nabangga yung sasakyan, there's a big possibility na pwedeng iwanan yan nung bumili sa inyo ng kotse. At pag iniwanan yan at hindi na binabayaran yung monthly, sadly, talong-talo yung seller dyan. Diba? Talong-talo yan. Kasi diba kung iisipin ninyo, nagbabayad ka na, hindi nababayaran yan yung monthly niyan. So, ikaw na yung magtutuloy niyan. Ang problema, sira yung kotse. So, napakahirap dun sa seller. Now, dun naman sa bumili, okay, o dun sa nag-own na bago, no? Syempre, dapat maganda rin na siguradong mapapasayo yung kotse. Tandaan natin, pag ang kotse ay naka-loan, initially naka-encumbered yan or pag-aari pa lang yan ng bangko. So pwedeng hatakin niya ng bangko once na may nakita silang hindi kayo nagbabayad, 'di ba? So yun yung consequences din nung pagkuha ng pasalo. So hindi mo alam, baka hindi updated yung payment nung nagbebenta sa inyo. Tapos nandiyan na sa iyo, ini-enjoy mo na, biglang may lumapit na lang sa iyo. Oh, hindi naman updated yung payment yan, hihilahin na namin yan. Wala kang magagawa doon. So paano pa makukuha yung pera mo? At doon naman sa mga seller din, sa mga nagbebenta ng pasalo, huwag kayong mag-expect na meron kayong makukuha pa. Kasi once na nasa inyo na yung kotse, yung value niya bumababa through time o araw-araw bumababa yung value niyan.